Mga oportunidad sana na magtulungan yung mga tao, palagay ko, minsan nakokompromiso. When I was mayor during the pandemic, nakita ko na yung mga batang mayor throughout Metro Manila, and in fact all the mayors, ang kapitbahay ko noon, si Mayor Vico, si Mayor Isko, si Mayor Francis, si Mayor Abby Binay, si Mayor Ike Ponce, nakita namin parang yung politika, isinantabi namin. Tapos, naging mabilis yung trabaho. Alam ko hindi naging perpekto. Marami sa atin dito may nagkasakit, baka may namatayan. Pero Metro Manila moved very fast during the pandemic. From testing to vaccination, pagbabayad ng ayuda, tas pagbukas ng ekonomiya. So sabi ko sa sarili ko, kung ganon yung pakikipagtulungan para solusyonan natin yung problema sa kabuhayan, trabaho, peace and order, pagbabaha, traffic, tingin ko mabilis nating masusolusyonan yung mga problema. So what bogs us down? Tingin ko yung politika. So I think running as an independent allows me to do what we do here in showbiz. Pwede kaming mag-partner sa Regal, pwede kaming mag-partner sa ABS. Okay lang. Itong pelikulang to, magkasama kami ni Miss Rosel, ni Sir Keith. Maybe in 3 months, sabay lalabas yung pelikula namin, iba pang pelikula. Malamang susuportahan ko siya, malamang susuportahan niya kami. We're talking about entertainment, na napakahalaga, na maraming trabaho, maraming matutulungan. Pero paano yung totoong buhay? Paano yung mga totoong problema? Sana doon, nagtutulong-tulong rin yung mga politiko. And I think as an independent, I'll be able to work faster, work better, and hindi ako malilimitahan ng mga kompromiso na baka meron ng dahil sa aking partido o dahil sa aking apelyido. Follow-up question ng Direk, kamusta na yung campaign niyo? Hindi naman dahil sa campaign nagkasakit ka last time, di ba? Konektado, baka. Kasi mababa yung resistensya, so baka nagkaroon ako ng dengue. So, alam naman natin yung dengue, kagat ng lamok. Pero, matindi na pala yung dengue ngayon. So, please, mag-ingat kayo. There's a new strain. Pagkatapos ng ilang araw, na-hospital ako. Paglabas ko, ilang araw nagsusuka ako. Nung gumaling na ako, yung joints ko naman sumakit. So, mga 2 to 3 weeks, yun daw yung bagong ng dengue. So, please be careful, lalo pag nasa field kayo. So, yung January, medyo mabigat. But yes, I've been campaigning for the last 3 months. Ang maganda naman nun, syempre naalala ng mga kababayan ko yung ginawa natin ng pandemic. I think in the pandemic, Taguig was hailed as one of the model cities sa iba't ibang mga programa niya, from vaccine rollout to testing, ayuda, etc. Pero this last few months, naging challenging rin kasi syempre, I'm running as an independent. So mag-isa ako umiikot. Pero marami namang tumutulong and I appreciate it. Thank you. Yan, ang ganda ng pagkakasabi mo, Direk. Maraming tumutulong at na-appreciate mo. Pero sabi nila, para raw isang telenovela ang pagbabalik politika mo sa Taguig Patero. So, bakit nila sinasabi yun na parang telenovela? Dahil ba ito parang teleserye na may mga pamilyang nag-aaway-away, na hindi nagsusuportahan? Yun ba yun, Direk? Hindi naman, pero kaya ako siningit yung nasabi na parang telenovela. Kasi syempre, ayoko naman kayo bigyan ng hard news. Entertainment pa rin. But, kidding aside, parang telenovela yung pinagdadaanan namin kahit papano nung wife ko. Kasi, as you know, probably know, yung kuya ko, si Kuya Alan, and his wife, Mayor Lani, is supporting another candidate na okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Pero syempre, there are challenges sa family. Nung mayor po ako nung 3 taon, I decided not to run for re-election para magbigay daan kay Mayor Lani. So kinausap ako ni Kuya Alan, gusto raw tumakbo ng asawa niya. And para hindi na magulo, para hindi na magkaroon ng away o kung ano man, on my own, I stepped aside, Mayor Lani ran. Etong election na to, 2025, I told my family again na gusto kong bumalik bilang mayor. Kasi
kikita ko bilang mayor, mas marami ka talagang matutulungan. Again, sabi nila, Mayor Lani wants to run. So, I stepped aside and I decided to run for Congress. So, akala ko, madali na nila akong susuportahan. No? But I decided to run as an independent, with or without their support. Pero nagulat ako nung sinuportahan nila yung magiging kalaban ko ngayon, si Congressman Ading Cruz, na kaibigan ko rin naman. So yun, medyo masalimuot. But at the end of the day, we're family. And alam nyo naman yung eleksyon, parang showbiz, no? Minsan nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng intrigahan. But I'm hoping and I'm praying that at the end of the elections, makita nila that we're still family. And the only thing I think more important than family is our obligation to each other at yung obligasyon natin sa Panginoon. Na tingin ko, mas yun yung mahalaga when you think of serving and serving the city you love. Sorry, ang haba. Hindi, may kasi nga. Ito, si MJ De Leon naman magtatanong. Tinatanong ko siya kung bumoto ka ba? Nakarehistro ka ba? O syempre, sa District 1 kasi siya. Taguig ka or Taguig? Pero, Ususan. Yung mga taga-Tipas, bumoto raw sa'yo. Okay. Yun nga, Direk. You started your career as barangay captain and then naging 2nd District Congressman, naging mayor, pandemic mayor, and then ngayon you took a break and then bumalik ka ngayon, 1st District naman. Siguro devoid of my personal opinion, but Taguigeños were really like, parang satisfied with the way you handled the pandemic. And they would think na, paano mas effective ka to be mayor? What's your thought on that, sir? Pag naririnig ko yun, especially during the pandemic, I always say that I owe that a lot to my training in production and in show business. In production, I think yung work ethics natin is unparalleled. Yung mga tao sa production, mga artista natin, tayo, showbiz media, everyone in entertainment, I think, wag mamasamayin ng iba, pero I think works twice as much, no, as people in other industries because so much is asked of us. I think naging effective ako as a mayor because of our experience working together, producing, directing, and I wanted to run as mayor kasi pakiramdam ko, mas marami tayong magagawa. I think, politics aside, but kunyari si Mayor Joy Belmonte in Quezon City is doing so much for the industry. Kasi like ako, hindi ko mahihiwalay yung pagmamahal ko sa industriya dun sa pagmamahal ko sa bayan ng Taguig tsaka munisipyo ng Pateros. And I think there's so much we can do kung mayor yung tatakbuhin ko. But I love and I respect my brother and my sister-in-law and I think effective naman sila. May mga bagay lang na siguro hindi pareho yung pananaw namin but I think they're effective. So sa pananaw ko bilang congressman, makakatulong ako sa kanila. So yun yung approach ko when I decided to run for congressman. Na bilang congressman, madadala ko yung experience ko bilang isang city mayor, ma-advise si Mayor Lani. At the same time, I can fight for the advocacies nung industriya. Kung mayor ako, marami ako siguro magagawa para sa atin, pero sa lungsod ng Taguig lang. Parang yung ginagawa ni Mayor Joy, creating a film office, creating a film festival, fixing yung amusement tax. Pero sa Kongreso, ang maganda naman doon para sa industriya, tingin ko, mas malaki, mas malawak yung may paglalaban ko pagdating sa industriya. Okay, thank you, Direk. Your seat, yung 1st District ng Taguig-Pateros, or Taguig-Pateros, is one of the most competitive in Metro Manila. In 2022, less than 10,000 votes separating the winner and the loser. How important is a family endorsement for you to win or lose your election? I think, una-una, I'm in the 1st District of Taguig and Pateros. Tama ho, nagsimula ko yung political career ko sa Barangay Fort Bonifacio. Director ho ako ng NOAA, yung pelikula ni Zijan tsaka ni Piolo. It's one of my first big projects sa Dreamscape. And I ran for barangay captain. Pero ang kasaysayan ko kasi nun, estudyante pa lang ako, nandun na ako sa District 1, yung districtong to. So this is the district of my family.
This is where my dad ran and won bilang assemblyman noong 1984. Nandito yung bahay namin sa Bagong Bayan. So for almost or more than a decade, nandito ako sa distrito namin. Lumipat lang ako ng District 2 nung humingi ng tulong si Mayor Lani. So from the start, kaya ako napasok sa politika kasi humihingi ng tulong yung pamilya ko. Ito siguro yung una kong takbo na ako ang nagdesisyon na gusto kong tumulong. Of course, I'd want the endorsement of Mayor Lani, of Kuya Alan. Pero I think kilala na rin ako ng mga Taguigueño tsaka mga kababayan ko sa Pateros. So I won't say it's not important. It's important. And siguro hanggang Mayo, liligawan ko yung endorsement ni Mayor Lani tsaka ng brother ko. Pero something na I won't compromise is I'll always speak my mind. I'll always tell them the truth. Kung may maganda silang ginagawa, susuportahan ko. Kung may hindi maganda, sasabihin ko. And I think that's what partnerships are built on. I've learned so much working with Regal. Tinatawagan ako ni Mr. Rosella pag may problema. Nag-uusap kami. Usap kami ni Keith. We have many conversations from production to marketing. And ako, yung totoong partnership, sasabihin mo kung may mali. Sasabihin mo kung na yung tama. Magtutulungan kayo sa tamang direksyon. And ako, yun yung isang bagay na hindi ko kinokompromiso. That's why running as an independent, palagay ko, mas libre ako na magbigay advice. Kunyari, sasabihin ko sa kapatid ko, huwag masyadong makipag-away. Sasabihin ko na kahit sa politika, mas maganda when you have alliances and you can help more people by making more friends. Derek, one last question for me. Ito ata yung unang eleksyon na 3 barangays from Makati will vote for a Taguig representative. Tama ba? Rizal, Comemo, yes. Tatlo. Direct, magko-compare yan. How the Binays took care of them. What's your reaction? I think yun yung isang malaking pagkakaiba. Isang malaking pagkakaiba namin, baka ni Mayor Lani at ni Kuya Alan. If I was mayor during the time na yung EMBO, ang tawag doon EMBO Barangays ay na-award sa Taguig, I think magiging very different yung approach ko. Because I think there are things that we can learn from Makati. And I think masyado kaming naging competitive. Ang problema sa pagiging competitive, ang naging biktima, yung mga taga-EMBO. So for example, yung mga taga-EMBO ngayon, sikat sa buong Pilipinas yung OSMAC, di ba? Hospital ng Makati. Pasok ka lang, taga-Makati ka, pwede ka mag-dialysis. Masama ba sabihin na napakagandang programa nun? Ako, napakagandang programa nun. Yung mga kababayan namin ngayon sa EMBO, hindi sila makapasok sa OSMAC. So for me, hindi masama na ako, isang Cayetano, lalapit sa administrasyon ng Makati at sabihin, may paraan ba para magamit ng constituents namin yung ospital ng Makati? So ako, it's something na I think I bring to the table. Na since hindi ako politiko at wala akong pangarap na pang-nasyonal, ang gusto ko lang gawin, mapagsilbihan yung mga kababayan ko. And again, it's a lesson from showbiz. Sa showbiz, pag hindi ko alam paano tirahin tong eksenang to, hindi ako nahihiya. Natututo pa lang ako ng pagdidirect sa Starstruck, kasama ko na yung iba sa inyo. Tatanong ko talaga sa DOP ko, paano kaya maganda coverage nito? Tatanong ko sa artista ko, anong tingin nyo? Mataas ba ito o mababa? Parang I think in showbiz, we learn to collaborate. And normal sa ating tanggapin na maraming magaling. Minsan sa politika, gusto nila, ang magaling, eto lang, Taguig lang. And ako, I think that's something I bring to the table that I've learned in production and in entertainment. Na hindi masamang humingi ng tulong sa iba at hindi masamang sabihin na magaling ang Pasig, magaling ang Pateros, magaling ang Taguig, magaling din ang Makati. Thanks, Derek, and good luck. Thank you. Thank you, MJ. Very well said, Direk.